Nako, ito na nga po ang sinasabi ko. Dahil meron akong mga statement dati na bakit panay lang ang press release ng ating mga otoridad sa paghuli ng mga fake news peddlers. Dahil nung kasagsagan nung pagpapalabas nila ng fake polvoron video ni President Bongbong Marcos, sinabi na nila na huhulihin nila, tutugisin nila ang mga promotor ng pagpapakalat nitong fake polvoron video. Hanggang ngayon, meron ba? Meron ba silang ibinalitang hinuli nila? Samantalang kitang-kita, alam natin lahat na si Harry Roque sa si Maharlika ang mga nagpakalat ng fake news na yan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po tayong nababalitaan na meron nahuling mga tagapagpakalat ng fake news na yon. Pero ngayon, talagang kumikilos na po ang ating mga otoridad. At matapos ni Jack Argota, inaresto naman si Jason Sa. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout muna kay Mary Ann Sanchez. Siya po ngayon ay base sa Hong Kong. Kay Mary Ann Sanchez, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa usapang Tito Manny. Okay, sabi po kasi sa balita, Jason Sa inaresto dahil sa pagpapakalat ng fake news. Finally, may hangganan ang paninira at kasinungalingan. Yan po ang sinasabi natin. Kailangan na mabigyan ng leksyon itong mga taong ito dahil sumusobra na po sila. Kahit na sabihin nilang nilabag yung kanilang freedom of speech and expression, yan po ang laging panlaban itong mga DDS ito. Pero nakakalimutan nila o sadya nilang kinakalimutan na hindi po absolute yung mga freedom of expression na yan at yung freedom of speech na yan. May hangganan, lahat may hangganan. Pero para sa kanila, oras na kinanti mo sila, oras na binati mo yung kanilang pagpapakalat ng fake news, sasabihin nila, nako, ano tayo? Martial law na ba tayo? Tulad na sinasabi nila ngayon. Porque nahuli na si Jason Sa, ano na ba daw tayo ngayon? Martial law na? Tigil-tigilan nyo nga yung pagpapakalat nyo ng fake news? Kung martial law na tayo, hindi kayo makakapagpakalat ng ganyang paninira at pang-aalipusta, pangbabalahura sa ating presidente. Itong mga ito, kailangan na talagang kalusin dahil sumusobra na. At ang balita ko, hindi lang po si Jason Sa ang ginawaran ng arrest warrant, kundi pati itong si Eric Celis o si Ka Eric. Hindi ko nga lang alam kung siya ay nahuli na o kung siya ay nakapag-post na ng bail, pero wala pa rin po tayong balita sa ngayon. Pero itong si Jason Sa ay hindi makakapagpiyansa dahil no bail po yung kanyang naging kaso. Magtataka talaga tayo. Cyber libel, ang alam natin yan po ay bailable. Pero tulad ng ibang batas, meron din palang mga exceptions dyan. Non-bailable yan, kaya may sinasabi silang one step forward o kung ano man yan, hindi ko naintindihan. Pero meron po mga batas dyan na kapag sumobra ka na sa ganito, non-bailable na. At yan po ang ikinaso kay Jason Sa. Tapos kung napanood nyo at napansin niyo itong si Jason Sa nung ando na sila sa NBI pa yon, nabigla na lang nahihirapan maglakad, kailangan pa mag-wheelchair, at may hika yata, dahil may in-spray pa siya sa bibig niya. Yan ang nagpapakalat ng fake news na may sakit na si President Bongbong Marcos. Yung pala, siya ang may sakit. Paano niya naaatin Jason Sa ang magpakalat ng fake news? Isa ka pa naman sa ginagalang na broadcaster nung araw. Totoo po yan. Panahon pa ng Mel and Jay. Silang dalawa po ni Mel Chanco. Tinitingala po sila. Ang tingin sa kanila ng kapwa nila broadcasters, mga haligi pagdating sa newscasting. Kaya lang, anong nangyari kay Jason Sa? Nasilaw ba siya doon sa 1 million na parang allowance niya from SMNI? Hindi ba kasi parang may interview si Jason Sa kung saan inamin niya na meron siyang monthly allowance na 1 million pesos? With respect lang dito kay Mr. Sonsa, sir, you mentioned earlier that you're serving as consultant for SMNI. Yes, sir. Do you have any documents that would attest to Yes. your Yes, Mr. Chairman. as consultant, Mr. Sonsa? Will you be kind enough to share? Are you receiving any monetary benefits from SMNI? Are you? Yes, Mr. Chair. And would you be kind enough to detail to us how much you're receiving as consultant? The record would speak for itself, Mr. Chairman. We will submit the record. Okay. Can you just tell us, since there's a record, just tell us. It's a sizable amount, Mr. Chairman. Which is, This is $1 million. how much? $1 million.
Per? 1 million. Per month. Per month. Yes. So sa tulad ni Jay Sonsa na out of the limelight na, kailangan niyang kumita, kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang may pantustos sa kanyang sakit. Tapos kita niyo ang karma, nagpapakalat siya na si President Bongbong Marcos ay may malubhang sakit, pero siya malapit na pong maging malubha yung kanyang nararamdaman or arte na naman yan. Ganyan naman talaga yung mga DDS, pag nahuhuli, biglang nagkakasakit. So bakit naging no bail yung kanyang cyber libel case? Ayon po dito sa nabasa ko, a cyber libel case can become effectively no bail or result in high bail amounts under specific rare circumstances. If the court determines in a bail hearing that the evidence of guilt is strong, bail may be denied, although this is unusual for libel cases. Because cyber libel under Section 4C4 of RA 10175 uses the penalty of the revised penal code plus 1 degree higher. Yun po yung sinasabi ko na hindi ko naintindihan eh. The penalty can exceed 6 years of imprisonment or yung prison mayor, allowing courts to set significantly higher bail amounts. If a person is charged with multiple counts of cyber libel, the cumulative bail amount can become high enough to be effectively prohibitive. So sigurado naman na pinag-aralan niya ng mga nagsampa ng kaso eh. At sa tingin nila, dapat no bail itong si Jay Sonsa. Pero nakita niyo ba itong mugshot ni Jay Sonsa? Kung babasahin mo yung kanyang mga post, yung mga fake news niya, akala mo ang lakas-lakas na tao. Isang ma-influensyang tao na kahit na fake news yung kanyang pinapakalat ay pakikinggan siya ng kanyang mga supporters. Pero pagdating dito, sinong naalala nyo? Di ba si former President Rodrigo Duterte, noong nahuli na at pinresenta na sa publiko, iba na itsura, yung para bang isang bulati na lang ang pipirma? Hindi na po kinakagat ng taong bayan yun. Kung yun niya kay Digong, hindi kinagat ng taong bayan, kundi yung mga supporters na lang niya ang naawa nung makita nilang halos palagutan ng hininga itong si Digong nung pinresenta sa ICC. Eh di lalo na dito kay Jay Sonsa, paniniwalaan pa ba siya? Kung makapag-spread siya ng fake news, tapos ngayon nahuli siya, akala mo lantang gulay na siya? Yan ang napapala ng mga mahilig magpakalat ng fake news. Pero siyempre, hindi basta-basta papayag ang kampo ni Jay Sonsa niyan. Sabi po dito sa balita, kampo ni Jay Sonsa iginiit na bailable ang kinakaharap na kaso. RA 6036, binigyan diin. Nagtungo ngayong araw ang kampo ng veteranong broadcaster na si Jay Sonsa sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Main Office upang tiyakin ang proteksyon ng kanyang mga karapatang sibil sa gitna ng kinakaharap na legal na usapin. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino, layunin ng kanilang pagbisita na masigurong nasusunod ang tamang proseso ng batas. Binigyan diin ng abogado na ang kasong unlawful publication sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code ay itinuturing lamang na isang light offense o magaan ang paglabag. Ang parusa rito ay aresto mayor or multa lamang. Ipinunto rin ni Tolentino ang probisyon ng Republic Act No. 6036 na nagsasaad na sa mga minor na pagkakasala, maaaring hindi na kailanganin ang pagpapiyansa. So para sa kampo ni Sonsa, bailable para sa kanila ang kasong isinampa kay Jay Sonsa. Eh di tama yan, sa korte kayo mag-usap. Ang lakas-lakas ng loob ng iyong kliyente na magpakalat ng fake news, yan ngayon, suffer the consequences. Dahil hindi lahat ng karapatan ninyong magsalita ay po pwede. Tandaan po natin, lagi pong may boundary yan. May line, may parameters ang pagkakalat ng balita. So itong issue na to, sinakyan na naman ni Kiko Barsaga. Wala namang ginawa tong taong ito kundi ang sumakay ng sumakay sa issue. Wala namang ambag sa society natin. Wala namang ginawang matino para sa mga Pilipino. Sa bagay, kapag ikaw ay napunta sa kampo ng mga Duterte, wala ka ng trabaho. Kalimutan mo na lahat ng trabaho mo. Basta mag-focus ka sa paninira sa gobyerno. Okay ka na sa kanila. Tulad itong si Barsaga, sabi niya, Jay Sonsa was arrested because the Philippine government cannot accept being criticized for its failures. Our country is now the most corrupt in Asia under the current administration. Well, in a way, tama ka, Barsaga.
Kung sasabihin mo ang Pilipinas ang most corrupt sa Asia, pwede natin sabihin totoo yan. Dahil nung isiniwalat ni President Bongbong Marcos ang katiwalian sa gobyernong ito, hindi niya na inalintana na kung yung ginawa niya ay mapuputikan din ang kanyang administrasyon. Basta maisiwalat niya ang korupsyon at linisin ang gobyernong ito. Bakit? Saan ba nanggaling ang korupsyon na yan, Kiko Barsaga? Hindi ba sa panahon ng digog ninyo? Hindi ba inamin niya mismo na nung panahon niya talamak ang korupsyon? Kaya yung sinasabi niyo tayo ay most corrupt, galing yan sa ibang administrasyon na nililinis ni President Bongbong Marcos. Kaya kayo, kasama ka na doon na nagpapakalat ng fake news, kaya naging corrupt ang Pilipinas ngayon na pagkakaalam ng buong mundo ay dahil si President Bongbong Marcos ang nagsiwalat niyan. Pero yung sinasabi mong kaya na-aresto si Jay Sonsa ay dahil ang Philippine government ay hindi makatanggap ng kritisismo for its failures. Mula nga kay Digong sa mga anak sa mga katulad ninyo puro na lang paninira ang pinapakalat nyo kay President Bongbong Marcos. Nagsasalita ba siya? Hindi. Sinasagot man niya kayo? Hindi. Hinahayaan lang kayong magpakalat ng kung ano-anong balita tungkol sa kanya. Darating ang mga araw nyo. At kung hindi man siya ang kumilos, meron pa po tayo ibang ahensya ng gobyerno na kikilos at tutugis sa mga katulad yung fake news peddlers. So kahit na ano pang pagbubulid ninyo ng mga kasinungalingan tulad mo, Kiko Barsaga, tingnan ninyo yung sarili ninyo. Kayong nasa kampo ng mga Duterte, ang hilig ninyong magpakalat ng fake news. Ngayon kayo ay masusukol, magpapavictim kayo. So kay Jay Sonsa, mula sa isang respetadong broadcaster, ikaw ngayon ay pinagtatawanan ng buong Pilipinas. Sige, fake news pa more. Kayong mga nagpapakalat ng fake news, maghintay-hintay lang kayo. Sige lang, pakalat pa kayo ng fake news. At sana, tuloy-tuloy na itong ginagawa ng ating mga kapulisan. Dahil sumusobra na po ang tabil ng mga dila nitong mga kalaban. Opo, kalaban po talaga ng taong bayan itong mga mahilig magpakalat ng fake news. So abangan natin, mabibigyan kaya ng bail si Jay Sonsa? Kung kailan siya makakalaya, God only knows. Kayo po, ano ang masasabi niyo sa kaso ni Jay Sonsa? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.